Dalawang pulang linya. Iyon lang ang tanging nakikita ni Ella. Dalawang malinaw. Hindi mapagkakailangang pulang linya sa puting plastic ng pregnancy test. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan habang ang tibok ng kanyang puso ay wari isang tambol na sunod-sunod na pinupukpok sa loob ng kanyang dibdib. Hindi, hindi maaari. Paulit-ulit niyang ibinubulong yon sa kanyang isip na para bang kung sapat na beses niyang sasabihin ay maglalaho ang katotohanan sa harap niya. Ngunit naroon pa rin ang mga ito, matatag, mapanghusga. Napahawak siya sa gilid ng lababo para suportahan ang sarili. Ang kanyang hininga ay tila hindi na sapat para punuin ang kanyang mga baga. Napatingin siya sa maliit na salamin sa kanyang harapan at ang nakita niya ay isang babaeng may magulong buhok, namumutlang mga labi at mga matang nanlalaki sa takot. Isang sulyap sa maliit na mesa sa tabi ng banyo ang nagpabalik sa kanya sa malupit na realidad. Ang nakalukot na papel, isang notice of eviction mula sa landlady niya. Sa ibabaw nito, ang kanyang pitaka na naglalaman na lamang ng ilang barya at huling 100 piso. Ang internship niya sa Linton Corporation, ang tanging pag-asa niya. Ang huling sinulid na kinakapitan niya para hindi tuluyang malunod. Ngunit ngayon, ang 2 pulang linyang ito ay isang malaking gunting na handang putulin ang sinulid na yon. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga pira-pirasong alaala mula sa gabing iyon. 1 buwan na ang nakalipas. Isang gabi ng selebrasyon para sa isang kaibigan. Masyado siyang maraming nainom. Madilim na ilaw, malakas na tugtog, ang amoy ng alak, at isang mukha. Isang guwapong estranghero. Hindi niya matandaan ang pangalan nito. Ang naaalala lang niya ay ang malalim nitong boses na bumubulong sa kanyang tainga. Ang magaspang, ngunit banayad, na paghaplos ng mga kamay nito sa kanyang baywang. At ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na para bang siya ang pinakamahalagang tao sa buong mundo. Isang pagkakamali. Isang napakalaking pagkakamali na ngayon ay may daladalang resulta. Isang resulta na kasalukuyang lumalaki sa loob ng sinapupunan niya. Napayuko si Ella at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi ito luha ng saya. Ito ay luha ng purong takot. Paano na siya? Paano na ang mga pangarap niya na maging isang mahusay na designer? Paano niya bubuhayin ang isang bata kung sarili niya nga ay hirap na hirap siyang itaguyod? Humugot siya ng malalim na hininga, pinunasan ang kanyang mga luha at pilit na itinayo ang sarili. Hindi ito ang oras para maging mahina. Kailangan niyang maging matatag para sa sarili niya at para sa maliit na buhay na umaasa sa kanya. Kaya ko to, bulong niya sa sarili. Kahit na ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagsalungat. Kinakailangan niyang panatilihin ang kanyang trabaho sa Linton. Iyon ang unang hakbang. Ang bulwagan ng Linton Corporation ay puno ng mga empleyadong nagbubulungan. Lahat ay naroon para sa isang biglaang all-hands meeting. Ang usap-usapan, ipapakilala na raw ang bagong CEO na pumalit sa yumaong si Mr. Linton. Nakatayo si Ella sa bandang likuran, sinusubukang maging isang anino lamang sa gitna ng napakaraming tao. Ang bawat ngiti na kailangan niyang ibigay sa mga katrabaho ay parang isang mabigat na pasanin. Ang kanyang sikreto ay tila isang malaking bato sa loob ng kanyang dibdib, nagbabantang kumawala anumang oras. Sino kaya ang bagong CEO? Narinig niyang bulong ng isang kasama. Sabi nila, yung nag-iisang anak daw ni Sir Linton, galing daw sa Amerika. Guwapo raw, sabi sa chismis, sagot naman ng isa pa. Pero mukhang masungit. Louis daw ang pangalan. Hindi pinansin ni Ella ang mga bulungan. Ang tanging nasa isip niya ay kung paano tatapusin ang araw nang hindi nasusuka o nahihimatay
dahil sa morning sickness na nagsisimula na niyang maramdaman. Maya-maya pa, tumahimik ang lahat ng umakyat sa entablado ang Human Resources Director. Good morning everyone. Bati nito sa isang malakas na boses. We are gathered here today to formally welcome the new captain of our ship, the man who will continue the great legacy of his father. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to our new Chief Executive Officer, Mr. Louis Linton. Nagpalakpakan ang lahat. Mula sa gilid ng entablado, isang matangkad na lalaki ang lumabas. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad at kumpiyansa. Habang naglalakad siya patungo sa gitna, unti-unti niyang inikot ang kanyang paningin sa buong bulwagan. Isang banayad na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At sa sandaling iyon, ang puso ni Ella ay huminto sa pagtibok. Ang mundo niya ay tila gumuho. Ang hangin sa kanyang paligid ay biglang nawala. Iyon ang mukha. Iyon ang mga matang tumitig sa kanya na para bang siya lang ang nakikita. Iyon ang lalaking kasama niya noong gabing iyon. Ang gwapong estranghero, ang ama ng dinadala niya. Siya ang bagong CEO ng Linton Corporation. Naramdaman ni Ella na nanghina ang kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa balikat ng katabi niya para hindi bumagsak. Sa gitna ng daan-daang empleyado, ang mga mata nila ay nagtagpo. Tila huminto ang oras. Ang palakpakan at ingay sa paligid ay naglaho. At ang tanging naririnig niya ay ang nakabibinging kabog ng sarili niyang dibdib. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng mukha nito. Ang magalang na ngiti ay bahagyang nawala, napalitan ng isang bakas ng pagkalito. At pagkatapos, isang kislap ng pagkilala. Bahagyang sumingkit ang mga mata nito na para bang sinusubukang alalahanin kung saan siya nakita. At sa titig na yon, alam ni Ella na ang sikreto niya ay hindi naligtas. Naramdaman niya ang pagdaloy ng malamig na pawis sa kanyang noo at ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang malawak na opisina sa pinakatuktok ng Linton Tower ay amoy bago. Bagong pintura, bagong kasangkapan, bagong simula. Ngunit para kay Louis Bobby Linton, ang lahat ng ito ay tila pag-aari ng ibang tao. Nakaupo siya sa malaking leather na upuan na dating pag-aari ng kanyang ama at pinagmamasdan ang nagtataasang mga gusali sa labas ng salaming bintana. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nagkalat ang mga folder na naglalaman ng quarterly reports at financial projections, mga bagay na dapat niyang pinagtutuunan ng pansin. Pero ang isip niya ay tila may sariling buhay. Lumilipad ito, pabalik sa bulwagan kaninang umaga. Sa daan-daang mukha na sumalubong sa kanya, isa lang ang malinaw na nakikita niya. Isang pares ng mga mata na puno ng gulat at takot. Ang mga matang iyon ay pag-aari ng isang babaeng pamilyar sa kanya, ngunit sa isang paraan na hindi niya dapat maalala sa loob ng kumpanyang ito. Ella. Iyon pala ang pangalan niya. Ella Smith. Isang intern mula sa design department. Napahilamos si Bobby sa kanyang mukha. Naalala niya ang gabing iyon. Ang tawa niya na tila musika sa kanyang tainga. Ang amoy ng kanyang buhok na parang pinaghalong bulaklak at vanila. Isa lang dapat iyong gabi para kalimutan ang bigat ng responsibilidad na malapit nang ipasa sa kanya. Isang gabi ng kalayaan bago siya makulong sa titulong CEO. Inakala niyang hindi na niya ito makikita pang muli. Ngunit narito ito, nagtatrabaho sa sarili niyang kumpanya. Ang pagkakataon ay tila mapaglaro. Bumuntong hininga siya at pilit na ibinalik ang atensyon sa mga papel sa kanyang harapan. Ngunit bago pa man niya ito magawa, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. "Bobby, anak!" Ang boses na yon, malambing ngunit may bahid ng awtoridad, ay pag-aari ng kanyang madrasta
Si Cynthia, Kim. Nakangiti itong pumasok. Dala-dala ang isang tasa ng tsa. Tita Cynthia, magalang niyang bati. Huwag ka nang masyadong magpagod. Sabi nito habang inilalapag ang tsaa sa kanyang mesa. Alam kong malaki ang iniwan ng iyong ama, pero kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. I'm fine, tita. Marami lang talagang kailangang ayusin. Umupo si Cynthia sa silyang nasa harapan niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngunit may kung anong kislap doon na hindi maintindihan ni Bobby. Kaya nga nandito kami ng Kuya Daniel mo para suportahan ka. Pamilya tayo. Tandaan mo, malaki ang utang na loob namin sa iyong ama. Kung hindi dahil sa pagsagip niya sa asawa ko noon, sa ama ni Daniel, wala na sana kami ngayon. Muli, ang paalala, ang utang na loob, ang bigat na pasan-pasan niya mula pa noong bata siya. Ang kwento ng aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang ama at nag-iwan ng permanenteng kapansanan sa asawa ni Cynthia. Alam ko po yon, tita. Mabuti, ngumiti ito. Kaya naman, sana ay makinig ka sa amin. Kailangan mong mag-ingat sa imahe mo ngayon. Bilang CEO, lahat ng mata ay nasa iyo. Isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring makasira sa pangalan ng Linton. Ang mga salitang yon ay tila isang babala. Ang hapunan sa mansyon ng mga Linton ay laging tahimik at formal. Ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato ang maririnig. Kumusta ang unang araw mo bilang CEO, kapatid? Tanong ni Daniel, ang kanyang stepbrother. Si Daniel ay palangiti, ngunit ang mga ngiti nito ay hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Maayos naman, tipid na sagot ni Bobby. Narinig ko, may biglaang meeting daw kanina. Sabi ni Cynthia, pinupunasan ng kanyang bibig ng serbilyeta. Mahalaga na makilala ka ng lahat at mahalaga rin na makahanap ka ng isang kakarapat-dapat na babae na tatayo sa tabi mo. Isang taong mula sa isang pamilyang karespe-respeto para sa imahe ng kumpanya. Napahigpit ang hawak ni Bobby sa kanyang tinidor. Alam niya kung saan patungo ang usapang ito. Pagkatapos ng hapunan, nilapitan siya ni Daniel sa may hardin. Huwag mong masamain ang sinabi ni Mama, sabi nito habang nag-aalok ng isang baso ng alak. Nag-aalala lang yon sa'yo. Alam mo na, ang buhay ng isang CEO, kailangang malinis. Walang puwang sa mga aksidente o maliit na pagkakamali mula sa nakaraan. May diin ang huling salita ni Daniel. Isang diin na diretsong tumusok sa konsensya ni Bobby. Alam nila, o marahil ay naghihinala sila. Kinabukasan, habang naghihintay ng elevator, muling nag-cruise ang landas nila ni Ella. Nang bumukas ang pinto, nagulat ito nang makita siya sa loob. Nakayuko itong pumasok at tumayo sa pinakasulok na para bang gustong maging invisible. Ang tensyon sa loob ng maliit na espasyo ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Hindi nagsalita si Bobby. Hindi rin siya nagsalita. Nang huminto ang elevator sa palapag ng design department, nagmamadali itong lumabas. Sa kanyang pagmamadali, may nahulog mula sa kanyang bag na hindi niya napansin. Isang maliit na bote. Yumuko si Bobby para kunin ito nang sumarado ang pinto ng elevator. Napatitig siya sa hawak niya. Isang puting bote na may kulay rosas na label. Malinaw na nakasulat dito ang mga salita. Prenatal vitamins. Nanigas si Bobby sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang isang gabing iyon, ang takot sa mga mata nito nang makita siya sa entablado. Ang pag-iwas nito sa kanya. At ngayon, ito, isang bote ng bitamina para sa mga nagbubuntis. Isang teorya ang nabuo sa kanyang isip. Isang teoryang hindi ka panipaniwala. Ngunit sa parehong pagkakataon ay may nakakatakot na luhika. Napahigpit ang kanyang hawak sa maliit na bote.
Buong araw ay naging impyerno para kay Ella. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila si Bobby. Ang bawat pagbukas ng pinto ng elevator ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ginawa niya ang lahat para iwasan ito. Kahit pa nangahulugan iyon na kailangan niyang gamitin ang hagdanan mula sa ikalimang palapag hanggang sa ground floor para lang makaiwas na makasabay ito. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na nagtatago. Pero ano nga ba ang krimen niya? Ang magmahal ng isang gabi? Ang magdala ng isang buhay na hindi plinano? Sa wakas, natapos din ang araw. Nagmamadali siyang nagligpit ng kanyang mga gamit, sabik nang makauwi sa katahimikan ng kanyang maliit na kwarto. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Pagdating niya sa basement parking, habang papalapit siya sa kanyang luma at maliit na kotse, isang boses ang pumigil sa kanya. "Miss Smith!" Ang boses na yon, malalim, mahinahon, ngunit puno ng awtoridad. Napatigil si Ella ngunit hindi lumingon. Napahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang bag. Dahan-dahang lumabas si Bobby mula sa likod ng isang malaking poste. Ang mukha niya ay seryoso. Sa isang kamay, hawak niya ang maliit na bote ng prenatal vitamins. "Naiwan mo yata ito sa elevator kahapon," sabi niya. Iniabot ito sa kanya. Hindi ito kinuha ni Ella. Tinitigan niya lang ang bote na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw. "Hindi sa akin yan," malamig niyang sagot. "Ganoon ba?" sabi ni Bobby, hindi natinag. "Nakapagtataka dahil nakita kitang nagmamadalong lumabas ng elevator kahapon at pagkatapos, ito na lang ang naiwan." Naglakad siya palapit. Bawat hakbang niya ay tila isang dagok sa dibdib ni Ella. Huminto siya sa mismong harapan nito at wala nang magawa si Ella kundi ang salubungin ang kanyang mga titig. "Ella," sabi niya, at sa pagkakataong ito ang boses niya ay mas malumanay. "Ang batang dinadala mo, may kinalaman ba ako sa kanya?" Ang tanong ay direkta. Walang paligoy-ligoy. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ella. Ang takot na naramdaman niya sa buong araw ay biglang napalitan ng galit. Galit sa sitwasyon, galit sa sarili niya, at galit sa lalaking ito na may kapangyarihang guluhin ang mundo niya sa isang tanong lang. "CEO Linton," sabi niya, may halong sarkasmo. "Dahil lang ba may nangyari sa atin ang isang gabi? Inaakala niyo na agad na sa inyo ang lahat? Baka gusto niyong bilangin ang lahat ng babae sa building na ito at tanungin sila isa-isa?" Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Bobby dahil sa sinabi niya, pero hindi siya nagpatinag. Ito ang kanyang depensa, ang kanyang pader. "Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Huwag kayong mag-alala." Putol ni Ella sa sasabihin nito. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. "Hindi ako katulad ng ibang babae na marahil ay gagawin ang lahat para lang maitali ang isang Linton. Ang batang ito, napahawak siya sa kanyang tiyan, ay sa akin. Anak ko ito, at ako lang ang bubuhay sa kanya." Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran niya ito at mabilis na naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Iniwan si Bobby na nakatayo roon, gulat at hindi makapagsalita. Isang linggo ang lumipas. Ang Linton Corporation ay host ng isang malaking charity ball para sa isang ampunan. Bilang intern, kasama si Ella sa mga naatasang tumulong sa registration booth. Isang perpektong pagkakataon para makita ang lahat, ngunit hindi makita ng sinuman. Nakatayo siya sa isang sulok, pinagmamasdan ang mga mayayamang bisita sa kanilang mga nagniningning na kasuotan. Nandoon si Bobby, sa gitna ng lahat, guwapong-guwapo sa kanyang taksedo. Bawat galaw niya ay sinusundan ng mga mata. Sinubukan ni Ella na huwag siyang tignan, pero tila may sariling isip ang kanyang mga mata. At sa bawat sulyap, nararamdaman niya ang isang kirot sa kanyang puso. Maya-maya pa, umakyat sa entablado si Cynthia Kim
nakangiti ng matamis sa lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya. Nagpapasalamat kami sa inyong pagdalo ngayong gabi. Ang gabing ito ay hindi lang para sa pagtulong, kundi para na rin sa isang selebrasyon. Kumunot ang noo ng lahat. Nagkaroon ng bulungan. Marami ang nagtatanong kung ano ang susunod na kabanata para sa Linton Corporation ngayong may bago na kaming CEO. Patuloy ni Cynthia, ang kanyang boses ay puno ng drama. Well, tonight, I am very proud to share a wonderful news about my son, Bobby. Biglang tumutok ang lahat ng ilaw kay Bobby. Nagulat ito, hindi alam ang nangyayari. Ngumiti si Cynthia at itinaas ang kanyang kamay. Hindi lang ang kumpanya ang may bagong simula. Ang aking anak na si Bobby ay magsisimula na rin ng sarili niyang pamilya. Isang babae ang dahan-dahang lumakad mula sa gilid ng entablado. Maganda, balot sa isang mamahaling bestida at mayroon itong maliit ngunit halatang baby bump. Napatigil ang mundo ni Ella. Ang ingay ng paligid ay naglaho. Ladies and gentlemen, masayang anunsyo ni Cynthia. Please meet Miss Amber Valdez, ang aking magiging manugang at ang babaeng nagdadala ng susunod na tagapagmana ng Linton. Nagpalakpakan ng mga tao. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na kumislap na para bang isang bagyo ng mga bituin. Si Amber na may isang matagumpay na ngiti ay lumapit kay Bobby at kumapit sa braso nito. Mukhang tulala at natrap si Bobby. Ngunit hindi siya tumutol, hindi siya umalis. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga palakpak at bulungan, nang walang tigil na pag-flash ng mga kamera, muling nagtama ang mga mata ni Ella at ni Bobby. Nakita ni Bobby ang hindi maipaliwanag na sakit sa mga mata ni Ella. Isang luhang tahimik na dumaloy sa pisngi nito bago ito mabilis na tumalikod at nawala sa dilim. At ang nakita lang ni Ella sa mga mata ni Bobby ay isang bagay. Pagkakanulo. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking bangungot para kay Bobby. Ang kanyang mukha kasama si Amber ay nasa lahat ng pahayagan at business magazines. Ang bagong CEO ng Linton, magiging ama na. Iyon ang paulit-ulit na headline. Pakiramdam niya ay isa siyang aktor sa isang palabas na hindi niya sinulat. At si Tita Cynthia ang direktor. Bobby, kailangan mong panindigan ito. Mahinahong sabi ni Cynthia nang harapin niya ito sa opisina kinabukasan pagkatapos ng charity ball. Para ito sa imahe ng kumpanya. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga investors kung malalaman nilang may aksidente kang nabuo sa isang intern. Pero kung si Amber na mula sa pamilyang Valde, ang ina ng iyong anak, iyon ay katanggap-tanggap. Pero tita, hindi ko. Huwag mong kalimutan, Bobby. Putol ni Cynthia at sa pagkakataong ito, nawala ang lambing sa kanyang boses at napalitan ng isang malamig na tono. Ang pamilya Kim ang sumalo sa'yo nang mawala ang iyong ama. Itinuring ka ni Daniel na parang tunay na kapatid. Ang ama niya ay isinakripisyo ang sariling kaligtasan para sa ama mo. Ito lang ang hinihiling namin sa'yo, pananagutan. Ang salitang pananagutan ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Muli, ipinaalala sa kanya ang utang na loob na tila habang buhay niyang babayaran. Wala siyang nagawa, kundi ang tumahimik at tumango. Kahit na ang kalooban niya ay sumisigaw ng pagtutol. Pinilit niyang gampanan ang kanyang papel. Lumalabas siya para sa mga hapunan kasama si Amber. Laging nasa ilalim ng mapagmasid na mata ni Cynthia o ni Daniel. Ngunit habang tumatagal, nagsimula siyang makapansin ng mga kakaibang bagay. Babe, malaming nasabi ni Amber isang gabi habang nasa isang mamahaling restaurant sila. Naiisip ko lang, kapag lumabas na si baby, hindi ba dapat meron na siyang, alam mo na, security? Like a trust fund? O kaya shares sa company? Napatingin si Bobby sa kanya. Hindi pa ba masyadong maaga para pag-usapan yan?
I'm just being practical. Mabilis na sagot ni Amber, sabay himas sa tiyan nitong hindi pa naman gaanong kalakihan. Para sa kapakanan ng magiging anak natin, may kung anong hindi tama. Si Amber ay laging nagtatanong tungkol sa pera at sa kumpanya. Ang pag-aalala nito ay tila hindi para sa bata, kundi para sa kayamanan na kaakibat nito. Isang hapon, habang papunta siya sa conference room, narinig niya ang pamilyar na boses ni Amber mula sa isang medyo bukas na pinto ng isang bakanteng opisina. "O na, Danny. Oo, sinabi ko na. Huwag kang ngang atat. Akala mo ba madali to?" "Danny, Daniel." Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sapat lang para makinig. "Basta sundin mo lang ang plano ni Mama." Narinig niyang sagot ni Amber sa kausap sa telepono. "Everything is going perfectly. Konting tiis na lang, mapapasa atin din ang lahat." Napakunot ang noo ni Bobby. Ano ang plano ni Tita Cynthia? At bakit ganoon kapamilyar ang tono ng boses ni Amber kay Daniel? Ang mas masakit para kay Bobby ay ang tuluyang pag-iwas ni Ella. Sinubukan niyang tawagan ito. Sinubukan niyang puntahan sa departamento nito. Ngunit laging may dahilan para hindi sila magkita. Parang bula itong naglalaho sa tuwing papalapit siya. Isang araw, hindi na siya nakatiis. Gabi na at halos wala ng tao sa building. Pinuntahan niya ang record ng mga empleyado para hanapin ang address nito. Nakarating siya sa isang maliit at lumang apartment building. Simple lang, malayo sa karangyaan na kinalakihan niya. Kumatok siya sa pinto ng unit nito, ngunit walang sumasagot. "Naku sir, kung hinahanap niyo po si Ella, kakaalis lang po niya," sabi ng isang matandang babae mula sa katapat na pinto. "Kaninang umaga pa po naghakot ng gamit. Sabi lilipat na raw po." Umalis na siya. Naglaho ng hindi nag-iiwan ng bakas. Napabuntong hininga si Bobby habang nakatayo sa harap ng saradong pinto. Pakiramdam niya ay may isang mahalagang bagay na nawala sa kanya. Isang bagay na hindi niya pinahalagahan hanggang sa tuluyan na itong nawala. Bumalik siya sa kanyang kotse, puno ng pagkadismaya. Habang binubuksan niya ang kanyang email sa cellphone, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang sender ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang subject, "Huwag kang magpaloko." Napakunot ang noo niya. Binuksan niya ang email. Wala itong laman na kahit anong salita. Isang litrato lang. Isang litrato ni na Amber at Daniel. Nakaupo sila sa isang maliit at tagong coffee shop. Magkatabi. Ang mga ulo nila ay magkadikit habang may tinitignan sa isang cellphone. At sa litratong yon, ang kamay ni Daniel ay nakapatong sa kamay ni Amber na nakahawak sa tasa ng kape. Isang kilos na masyadong intimo para sa magbayaw lang. Napahigpit ang hawak ni Bobby sa kanyang cellphone. Ang isang maliit na pagdududa sa kanyang isip ay biglang lumaki. Isang dobling laro. May nagaganap na isang malaking laro sa likod niya at mukhang siya ang ginagawang taya. Ang buhay ay nagpatuloy para kay Ella, malayo sa anino ng Linton Tower. Sa tulong ng isang dating propesor, nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit ngunit respetadong design firm, ang Creations by Lani. Ang opisina ay hindi kasing laki o kasing moderno ng sa Linton, ngunit ang hangin sa loob nito ay puno ng pagkamalikhain at suporta, hindi ng tensyon at intriga. Dito, siya ay si Ella Smith, isang mahusay na designer, hindi isang intern na may dalang sikreto. "Ang galing ng mga sketch mo, Iha," madalas sabihin ni Aling Lani, ang may-ari ng firm. Isang mabait na babae na nasa mga huling taon ng kanyang karera. "May puso ang bawat guhit mo." Ang mga salitang yon ay nagsilbing gasolina para kay Ella. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at lakas sa trabaho. Gabi-gabi, sa liwanag lang ng isang maliit na lampshade sa kanyang bagong inuupahang kwarto, abala siya sa pagguhit. Bawat kurba, bawat linya ay may kasamang pangarap para sa maliit na anghel sa kanyang sinapupunan
na unti-unti nang nagpaparamdam. Isang araw, habang nag-iisip ng isang bagong konsepto, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na personal at malapit sa kanyang puso. Isang linya ng mga kasangkapan para sa mga sanggol, isang crib, isang changing table, isang aparador na hindi lang maganda at moderno, kundi smart at eco-friendly. Isang crib na maaaring maging isang study desk kapag lumaki na ang bata. Isang changing table na may kasamang built-in na organizer. Lahat ay gawa sa sustainable na kawayan. Tinawag niya itong Pangarap Collection. Ipinresinta niya ang ideya kay Aling Lani, na agad namang namangha. Ella, ito na yon. Ito ang proyektong maglalagay sa atin sa mapa. Sa loob ng ilang linggo, ang Pangarap Collection ang naging buhay ni Ella. Dugo, pawis at luha ang kanyang ipinuhunan. Ito ang kanyang pag-asa. Ito ang magiging patunay na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, na hindi niya kailangan ng isang linton para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Isang hapon, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa prototype, isang balita sa isang business channel sa TV ng opisina ang nakaagaw ng pansin ni Ella. Ang Linton Corporation, sa pamumuno ng kanilang bagong CEO na si Louis Linton, ay handa ng pasukin ang isang bagong merkado, sabi ng news anchor. Sa isang eksklusibong press conference mamayang hapon, ilulunsad nila ang isang makabagong linya ng produkto sa ilalim ng kanilang Linton Home brand, isang proyektong personal na pinangasiwaan ng fiancé ng CEO, si Miss Amber Valdez. Napangiti si Ella ng mapait. Siyempre, si Amber na naman, pinilit niyang huwag pansinin, ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na panoorin ang livestream ng press conference sa kanyang computer. Nagsimula ang event. Lumabas si Amber sa entablado, maganda at kumpiyansado. Suot ang isang damit na nagpapatingkad sa kanyang umbok na tiyan. Sa likod niya, sa isang malaking screen, ay ang logo ng proyekto. At sa sandaling iyon, ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Ella. Ang logo, ang pangalan, ang konsepto. Linton Dreams Collection, isang linya ng mga smart at eco-friendly na kasangkapan para sa mga sanggol, gawa sa kawayan. Isa-isang ipinakita ang mga disenyo sa screen. Ang crib na nagiging study desk, ang changing table na may built-in organizer, ang kanyang mga disenyo, ang kanyang mga guhit, ang kanyang pangarap. Ninanakaw. Sa harap ng buong mundo, naramdaman ni Ella ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi maaari. Bulong niya. Ella, anong nangyayari? Tanong ni Aling Lani na nakapansin sa kanyang reaksyon. Hindi siya makasagot. Itinuro niya lang ang screen ng computer, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Nang makita ni Aling Lani ang mga disenyo, nanlaki rin ang kanyang mga mata. Paano? Isang dating katrabaho sa Linton na kinausap niya noon tungkol sa ideya. Marahil, ibinenta ba siya? Ang sakit ay napalitan ng galit. Hindi niya ito palalampasin. Sinubukan niyang mag-post sa social media, ikinuwento ang nangyari. Ngunit ang kanyang munting boses ay madaling natabunan ng ingay ng makinarya ng Linton PR. May mga nag-akusa pa sa kanya na sinisiraan lang niya ang kumpanya. Sa kanyang desperasyon, pumunta siya sa building ng Linton, bitbit ang kanyang portfolio para harapin si Amber. Ngunit hinarang siya ng mga security guard. Kinabukasan, isang bagong balita ang sumalubong sa kanya. Isang press conference na naman sa pangunguna ni Amber at Cynthia Kim. May mga malisyosong paratang na kumakalat online. Sabi ni Amber sa mga reporter, ang kanyang boses ay malungkot at biktima. Isang dating intern ang nag-aangkin sa proyektong ito. Nakakalungkot isipin na may mga taong gagawin ang lahat para lang sa pera at atensyon.
Tumayo si Cynthia sa tabi niya. Ang Linton Corporation ay hindi palalampasin ang ganitong paninirang puri. Nagsampa na ang aming mga abogado ng kaukulang hakbang laban sa individual na ito. Siya pa ngayon ang masama. Siya pa ang sinungaling. Pag-uwi ni Ella sa kanyang apartment, pagod at talunan, isang sobre ang naghihintay sa kanya. Galing ito sa isa sa pinakamalaking law firms sa bansa, ang mga abogado ng Linton Corporation. Nanginginig niyang binuksan ito. Sa loob, isang formal na cease and desist letter. Pinapatigil siya sa kanyang mga mapanirang puri na akusasyon. Kung hindi siya titigil, haharapin niya ang isang kasong libel na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Nabitiwan ni Ella ang sulat. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang tiyan. Ang kanyang disenyo, ang kanyang pangarap, ay hindi lang ninakaw. Ginamit pa ito bilang sandata para tuluyan siyang durugin. Pinanood ni Bobby ang press conference sa TV sa loob ng kanyang opisina. Pinanood niya si Amber na umiiyak na parang biktima. Pinanood niya ang kanyang tita Cynthia na nagpapahayag ng suporta na may ekspresyon ng isang matapang na ina na pinoprotektahan ang kanyang pamilya. At sa bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig, isang pakiramdam ng pagkasuklam ang unti-unting gumapang sa kanyang kalooban. Hindi si Ella ang tipo ng taong magnanakaw. Maaaring tinanggihan siya nito. Maaaring nasaktan siya nito sa kanyang mga sinabi. Ngunit hindi ito sinungaling. Nakita niya iyon sa mga mata nito noong gabi na sila'y magkasama at nakita niya ulit iyon sa parking lot. Ang mga mata nito ay puno ng pride. Oo, pero hindi ng kasinungalingan. Ang kwento tungkol sa ninakaw na disenyo, ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Mayroong mali. Isang malaking pagkakamali sa buong sitwasyong ito. At determinado siyang alamin kung ano yon. Hindi na siya maaring magtiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya sa mansyon. Kung may larumang nagaganap, kailangan niya ng sarili niyang manlalaro na wala sa board. Kinuha niya ang kanyang personal na cellphone at tinawagan ng isang numero mula sa kanyang pribadong contact list. Isang dating pulis na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang private investigator. "Ricardo," sabi ni Bobby nang sagutin ang tawag. "Kailangan ko ng serbisyo mo. May 2 tao akong ipapaimbestiga sa'yo." Ibinigay niya ang mga pangalan, Amber Valdez at Daniel Kim. "Subaybayan mo sila," mariin niyang utos. "Lahat. Saan sila pumupunta? Sino ang mga kausap nila? Ano ang mga ginagawa nila? Kailangan ko ng ebidensya. Kahit anong ebidensya na magpapatunay na mayroon silang tinatago." Sa mga sumunod na araw, si Bobby ay naging isang ganap na aktor. Ipinakita niya ang imahe ng isang mapagmahal na fiancé kay Amber sa publiko. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pagkukunwari, ang kanyang mga mata ay laging nagmamasid, naghahanap ng kahit anong butas sa kanilang palabas. Isang gabi, sa isang business event, nakahanap siya ng pagkakataon. Nandoon silang lahat. Siya, si Amber, si Cynthia, at si Daniel. Nag-uusap sila sa isang bilog, umiinom ng champagne. "Cheers," sabi ni Daniel. Itinaas ang kanyang baso para sa kinabukasan ng Linton. Ngumiti si Bobby at itinaas din ang kanyang baso. Sa kanyang pag-angat, sinadya niyang aksidenteng mabunggo ang siko ni Daniel, dahilan para matapon ang alak mula sa baso nito papunta sa manggas ng mamahalin nitong suit. "Oh, pasensya na bro," sabi ni Bobby, puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Nadulas lang ang kamay ko." "Ano ka ba, okay lang," sabi ni Daniel, medyo naasar, pero pinilit ngumiti. "Heto, punasan mo!" Mabilis na sabi ni Bobby. Kumuha ng isang malinis na puting panyo mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang kamay ni Daniel at personal na pinunasan ang nabasang bahagi ng suit nito. Sa ilalim ng tela, sinigurado niyang ang panyo
ay makakakuha ng sapat na skin cells mula sa balat ni Daniel. Salamat, sabi ni Daniel, walang kamalay-malay. Walang anuman. Ngiti ni Bobby. Maingat niyang itinupi ang panyo at ibinalik sa kanyang bulsa. Kinabukasan, ang panyong iyon na nakalagay sa isang selyadong plastic bag ay ipinadala niya sa isang pribadong DNA testing facility. Pagkalipas ng 2 araw, habang nasa gitna ng isang pulong, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email mula kay Ricardo. Ang subject, ebidensya. Mabilis siyang nagpaalam at pumunta sa kanyang opisina. Nilock niya ang pinto at binuksan ang email. Naglalaman ito ng isang report at ilang mga naka-attach na litrato. Ang mga litrato ay malinaw. Si Amber at Daniel palihim na nagkikita sa iba't ibang lugar. Ngunit ang huling mga litrato ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang serye ng mga kuha sa labas ng isang hindi kilalang hotel. Magkasamang pumasok sina Amber at Daniel sa lobby. Makalipas ang ilang oras, magkasama rin silang lumabas. At sa isang kuha, nakayakap si Daniel mula sa likod ni Amber habang naghihintay sila ng kanilang sasakyan. Isang yakap na puno ng pagmamayumuri. Kasabay noon, isa pang email ang pumasok. Galing sa DNA lab. Ang subject, results ready. Hindi na nag-aksaya ng oras si Bobby. Umalis siya ng opisina at personal na pinuntahan ang laboratorio. Inabot sa kanya ang isang selyadong brown envelope. Hindi niya ito binuksan agad. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho ng walang patutunguhan hanggang sa makarating siya sa isang tahimik na lugar na tanaw ang buong syudad. Doon, sa katahimikan ng kanyang sasakyan, pinatay niya ang makina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang sobre. Ito na. Ang sagot sa lahat ng kanyang mga duda. Humugot siya ng malalim na hininga at pagkatapos ay pinunit ito. Kinuha niya ang papel sa loob. Isang dokumento na puno ng mga teknikal na numero at salita. Ngunit ang tanging mahalaga ay ang nasa pinakailalim na bahagi. Sa ilalim ng mga pangalang inilagay niya para sa paghahambing. Sample A, Daniel Kim. Sample B, fetus via Amber Valdez. Resulta, probability of paternity, 9%. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. 99.99%. Ang hangin sa loob ng kotse ay tila naubos. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Ang bata ay hindi sa kanya. Ang bata ay kay Daniel. Ang buong bagay na ito, ang engagement, ang press conference, ang pag-iyak ni Amber, ang mga pangaral ni Cynthia ay isang malaking, masalimuot na kasinungalingan. Isang dula na silang lahat, ang artista, at siya ang tanging manonood na walang kamalay-malay. Napahawak si Bobby ng mahigpit sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumitaw. Ang pagkalito na naramdaman niya sa mga nakaraang linggo ay biglang naglaho. Ang sakit ng pagkakanulo ay nawala. Ang natira na lang ay isang malamig, matigas, at nagngangalit na galit. Isinandal niya ang kanyang ulo sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, isang muka ang kanyang nakita. Si Ella. Ang sakit sa mga mata nito noong gabing iyon sa charity ball. Ang pagtanggi nito sa kanya sa parking lot. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Minulat niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay matalim. Ang kanyang panga ay nagtagis. Alam na niya ngayon ang kanyang gagawin. Pagkatapos malaman ni Bobby ang katotohanan, isang munting pag-asa ang sumibol sa puso ni Ella. Umaasa siya na sa mga susunod na araw, may mangyayari. Marahil ay isang anunsyo mula sa Linton na binabawi nila ang kasinungalingan. Marahil ay isang paghingi ng tawad. Marahil ay kikilos si Bobby para itama ang mali. Lumipas ang isang araw.
2, 1 linggo. Walang nangyari. Ang tanging naririnig niya sa balita ay ang patuloy na pag-promote ng Linton Dreams Collection at ang nalalapit na kasal di umano nina Bobby at Amber. Ang munting pag-asa sa puso ni Ella ay unti-unting namatay. Napalitan ng pamilyar na pakiramdam ng pagkadismaya. Bakit nga ba siya aasa? Ano nga ba siya para kay Bobby? Isa lang siyang pagkakamali. Isang intern, habang si Amber at ang pamilya Kim ay ang kanyang pananagutan. Ibinuhos na lang niyang muli ang sarili sa trabaho sa Creations by Lani. Dito, ligtas siya. Dito, pinapahalagahan ang kanyang talento. Ngunit hindi niya alam na ang mga galamay ng kanyang mga kaaway ay mas mahaba kaysa sa kanyang inaakala. Isang hapon, nakatanggap siya ng isang email mula sa isang dati niyang katrabaho sa Linton, si Gina. Ella, kumusta ka na? Nakita ko yung mga bago mong gawa. Ang gagaling, sabi sa email. By the way, may itatanong lang sana ako. May problema kasi sa computer ko, hindi ko ma-open tong file ng design specs. Pwede mo bang tignan para sa akin saglit? Expert ka dito eh. Natuwa si Ella sa papuri. At dahil gusto niyang patunayan na nakapag-move on na siya, hindi siya nagdalawang isip na tumulong. Sure, Gina. Send mo lang. Ilang minuto lang, dumating na ang file. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng mga technical na guhit at numero na mukhang normal lang. Sinuri niya ito, nag-iwan ng ilang komento at ipinadala pabalik kay Gina. Salamat. Ella, you're a lifesaver. Mabilis na reply ni Gina. Gumaan ang pakiramdam ni Ella. Isang simpleng pagtulong sa isang dating kasama. Ngunit kinabukasan, ang simpleng pagtulong na yon ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nasa kalagitnaan siya ng pag-sketch sa kanyang mesa nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng barong at may seryosong mga mukha. Hindi sila taga-Creations by Lani. Sila ay mula sa Security and Legal Department ng Linton Corporation. Miss Ella Smith? Tanong ng isa. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Napatingin ang lahat sa opisina kay Ella. Maging si Aling Lani ay napatayo sa gulat. Oo po. Ako po. Nanginginig na sagot ni Ella. You need to come with us. May ilang katanungan lang kami tungkol sa isang kaso ng corporate espionage. Corporate espionage. Pagnanakaw ng impormasyon ng kumpanya. Gumuho ang mundo ni Ella. Ano? Hindi ko kayo maintindihan. Ang isang confidential file na naglalaman ng mga plano para sa susunod na proyekto ng Linton ay natagpuang na-access mula sa computer na ito at ipinadala sa email address ng ating kakumpetensya. Paliwanag ng lalaki. Itinuturo ang computer ni Ella. At ang lahat ng digital trail ay nakaturo sa iyo. Ang file ni Gina, isang patibong. Hindi totoo yan. Isang kaibigan ang tinulungan ko. Kailangan niyo pa ring sumama sa amin. Walang nagawa si Ella kundi ang tumayo. Sa harap ng mga nagtatakang mata ng kanyang mga katrabaho, sa ilalim ng nanlalaking mga mata ni Aling Lani, sinamahan siya ng dalawang lalaki, palabas ng opisina. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na ipinaparada sa lahat. Ang kahihiyan ay tila isang mabigat na balabal na ipinatong sa kanyang mga balikat. Hindi siya inaresto, ngunit pagkatapos ng ilang oras ng interogasyon kung saan paulit-ulit niyang itinanggi ang paratang, pinakawalan din siya. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Kinagabihan, tinawagan siya ni Aling Lani. Ang boses nito ay puno ng lungkot. Ella, anak, patawarin mo ako. Alam kong hindi mo yun magagawa. Pero, maliit lang ang kumpanya natin. Hindi natin kayang makipaglaban sa Linton. Kailangan kitang tanggalin sa trabaho. Iyon na yon. Ang huling sinulid na kanyang kinakapitan ay naputol na. Nawalan siya ng trabaho. Ang kanyang pangalan ay dinungisan.
Ang kanyang reputasyon bilang isang designer ay nawasak at ang banta ng isang kasong milyon-milyon ang halaga ay nakabitin sa kanyang ulo. Napaupo siya sa sahig ng kanyang maliit na apartment sa gitna ng mga kahon na hindi pa niya naiaayos. Ang sulat ng pagpapalayas mula sa landlady ay nasa ibabaw ng mesa. Wala na siyang pera, wala na siyang trabaho, wala na siyang pag-asa. Niyakap niya ang kanyang tiyan at humagulgol. Isang iyak na puno ng sakit, pagod, at kawalan ng pag-asa. Talo na siya. Nanalo na sila. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang malakas na katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Sino naman kaya iyon? Ang landlady? Para palayasin na talaga siya? Nanginginig siyang tumayo at dahan-dahang binuksan ang pinto at ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Nakatayo sa labas si Bobby. Nakasuot ng isang mamahaling itim na coat. Ang buhok ay maayos. Ang muka ay perpekto. Ngunit ang kanyang mga mata ay iba. Wala na roon ang pagkalito o ang bahagyang pag-aalala na nakita niya noon. Ang nakikita niya ngayon ay isang malamig, hindi mabasa, at malayong tingin. Isang tingin na hindi niya pa kailanman nakita. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang kanyang magulong itsura at namumugto niyang mga mata. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Bobby. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Pinapasok ni Ella si Bobby sa kanyang maliit na apartment. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kahirapan. Ang mga nagkalat na kahon, ang iilang piraso ng muebles, ang amoy ng lumang gusali. Wala sa karangyaan na kinasanayan ni Bobby. Hindi ito umupo. Nanatili itong nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang kanyang presensya ay tila napakalaki para sa maliit na espasyo. "Bakit ka nandito?" tanong ni Ella. Ang kanyang boses ay mahina at paos dahil sa kaiiyak. "Para personal na ipamukha sa akin na talo na ako?" Hindi sumagot si Bobby. Sa halip, kumuha ito ng isang sobre mula sa loob ng kanyang coat at inilapag ito sa maliit na mesa. Isang makapal na sobre. "Ano yan?" "Pera," diretsyong sagot ni Bobby. "Sapat na para makapagsimula ka sa ibang lugar, sa probinsya o kahit sa ibang bansa. Sapat na para mabuhay ka ng ilang taon nang hindi nagtatrabaho." Napatitig si Ella sa sobre at pagkatapos ay sa mukha ni Bobby, hindi makapaniwala. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. Tinunaw ang lungkot na kanyang nararamdaman. "Inaakala mo ba na mabibili mo ako?" Nanginginig niyang sabi. "Na pagkatapos ninyong sirain ang lahat sa akin, isang sobre lang ng pera ang katapat ko? Para ano? Para manahimik ako? Para umalis at wag na kayong guluhin?" "Para sa kaligtasan mo," sagot ni Bobby. Ang kanyang boses ay nanatiling malamig at walang emosyon. "Habang narito ka, habang malapit ka sa akin, palagi kang magiging target. Nagdudulot ka lang ng gulo. Kaya kunin mo ang pera at umalis ka na." Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Ella. Nagdudulot ka lang ng gulo. Iyon lang pala ang tingin niya sa kanya. Isang problema, isang abala. Hindi niya napigilan ang sarili. Dinampot niya ang sobre at ibinato ito sa dibdib ni Bobby. Ang mga pera sa loob ay nagsabog sa sahig, mga piraso ng papel na sumasayaw sa kanilang paanan. "Umalis ka!" Sigaw niya. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Umalis ka na! Hindi ko kailangan ng pera mo. Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa'yo o sa pamilya mo. Mabubuhay ako. Bubuhayin ko ang anak ko ng mag-isa." Tinitigan lang siya ni Bobby. Walang sakit, walang awa, walang kahit anong emosyon sa kanyang mga mata. Ngunit kung titingnan lang sana ni Ella ng mas malalim, kung kaya niya lang sanang lampasan ang pader na itinayo ni Bobby sa kanyang paligid, marahil ay makikita niya ang totoo.
Makikita niya ang sakit at ang pagsasakripisyo sa likod ng malamig na maskara. Ito ang tanging paraan na naisip ni Bobby para protektahan siya. Alam niyang hindi titigil si Cynthia hanggat naririyan si Ella. Gagawin ng kanyang madrasta ang lahat para durugin ito. Ang pag-akusa ng corporate espionage ay patunay lang yon. Kung saktan niya si Ella gamit ang masasakit na salita, kung itutulak niya ito palayo, marahil ay susundin siya nito. Marahil ay aalis ito at magiging ligtas. Ngunit matigas ang pride ni Ella, isang katangian na parehong hinahangaan at ikinababahala ni Bobby. Walang imik na tumalikod si Bobby at naglakad palabas ng pinto. Iniwan si Ella na humahagulgol sa gitna ng nagkalat na pera. Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa mundo ng negosyo. Nagtakda si Louis Linton ng isang press conference. Sa harap ng media, kalmado niyang inanuunsyo. Upang mapatunayan ang katatagan ng pagsasama ng pamilyang Linton at Valdez, napagdesisyonan naming bilisan ang aming pag-iisang dibdib. Ang kasal ay magaganap sa susunod na buwan. Napanood ni Cynthia at Daniel ang balita. Mula sa kanilang mansyon, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtatagumpay. Ang kanilang plano ay gumagana ng perpekto. Ngunit hindi nila alam. Sa likod ng anunsyong yon, si Bobby ay gumagawa ng sarili niyang mga hakbang. Sigurado ka ba dito, Bobby? Tanong ng kanyang personal na abogado sa isang pribadong pag-uusap. 100%? Sagot ni Bobby. Magpatawag ka ng isang emergency board meeting. Sabihin mo na may kinalaman ito sa isang malaking banta sa integridad ng kumpanya. At siguraduhin mong naroon ang lahat ng miyembro. Lahat. Kasabay nito, ang private investigator na si Ricardo ay patuloy sa kanyang trabaho. Ngunit ngayon, may bago ng direksyon ng kanyang investigasyon. Hindi na lang tungkol kina Amber at Daniel. May isa pa akong ipapahanap sa'yo, sabi ni Bobby sa telepono. Ella Smith. Hanapin mo ang lahat tungkol sa kanya. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pamilya. Lahat. Hindi alam ni Bobby kung bakit, ngunit meron siyang pakiramdam na may mas malalim pang kwento sa likod ni Ella. Bakit ito nag-iisa? Nasaan ang pamilya nito? Gabi na. Si Ella ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Nasa sahig pa rin ang perang iniwan ni Bobby. Hindi niya pinulot. Nakaupo siya sa isang sulok ng madilim niyang kwarto. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Wala na siyang pupuntahan. Wala na siyang malalapitan. Nag-iisa na lang talaga siya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sa una, hindi niya ito pinansin. Ngunit paulit-ulit itong tumatawag. Sa huli, sinagot niya rin. Hello? Mahina niyang sagot. Is this Miss Ella Smith? Ang boses sa kabilang linya ay boses ng isang matandang lalaki. Malalim, makapangyarihan. Isang boses na sanay mag-utos. Sino po ito? My name is Theodore Morris, sabi ng lalaki. Ang pangalan ay hindi pamilyar kay Ella. I am the head of the Morris Group of Companies, patuloy ng boses. And I believe I have been looking for you for the past 25 years. Kumunot ang noo ni Ella. Pasensya na po, pero mukhang nagkakamali po kayo ng tinawagan. Hindi ako nagkakamali, maring sabi ng lalaki. Ikaw ba ay ipinanganak sa St. Maurice General Hospital noong October 23, 1999? Napatigil si Ella. Ang petsa, ang lugar, eksakto. Paano nito nalaman? Oo po. Paano niyo po nalaman? Isang malalim na buntong hininga ang narinig ni Ella mula sa kabilang linya. At pagkatapos, sinabi ng lalaki ang mga salitang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Ella, apo, ako ang lolo mo. Ang boardroom ng Linton Corporation ay puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat. Halos mahirap hingahan. Nakaupo sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa mahogany
Ang lahat ng miyembro ng Board of Directors, ang kanilang mga mukha ay seryoso at nagtatanong. Sa isang dulo ng mesa, naroon si Bobby, kalmado at hindi mabasa ang ekspresyon. Sa kabilang dulo, nakaupo si Cynthia Kim. Sa kanyang tabi ay si Daniel. Ang mukha ni Cynthia ay puno ng kumpiyansa na para bang isa siyang reyna na malapit ng manalo sa isang laro ng chess. Salamat sa inyong pagdalo sa biglaang pulong na ito. Panimula ni Cynthia. Tumatayo at kinukuha ang atensyon ng lahat. Ipinatawag ko ang pulong na ito dahil sa isang seryosong bagay. Isang bagay na may kinalaman sa kinabukasan at integridad ng ating kumpanya. Naglakad siya papunta sa harap. Sa mga nakalipas na buwan, nasaksihan nating lahat ang ilang kaduda-dudang desisyon mula sa ating CEO, si Mr. Lewis Linton. Ang kanyang biglaang engagement, ang mga isyu sa pagnanakaw ng intellectual property, at ang pagbaba ng tiwala ng publiko sa ating brand. Huminto siya at tiningnan si Bobby nang may kunwaring lungkot. Masakit man aminin, dahil anak ko siya. Ngunit ang tungkulin ko sa kumpanyang ito ay mas matimbang. Dahil dito, formal kong inihahain ang isang mosyon na tanggalin si Lewis Linton sa kanyang posisyon bilang CEO ng Linton Corporation. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Si Daniel ay ngumiti ng palihim. Ito na ang kanilang tagumpay. Mayroon ka bang masasabi para sa iyong sarili, Bobby? Tanong ng isa sa mga board members. Tumayo si Bobby. Kalmado. Walang bakas ng takot o galit. Mayroon po. Simpleng sagot niya. Ngunit sa halip na magsalita, mas gugustuhin kong may ipakita sa inyo. Pumindot siya ng isang button sa remote control na hawak niya. Ang malaking screen sa likod niya ay umilaw. Bago ninyo ako husgahan, sabi ni Bobby, nais kong ipakilala sa inyo ang totoong pagkatao ng mga taong nag-aakusa sa akin. Ang unang lumabas sa screen ay isang audio recording, ang boses ni Amber, malinaw na malinaw, habang kausap si Daniel sa telepono. Basta sundin mo lang ang plano ni Mama. Konting tiis na lang, mapapasa atin din ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Cynthia. Si Daniel ay napalunok. Sumunod, isang serye ng mga litrato. Ang mga palihim na pagkikita ni na Amber at Daniel sa coffee shop. Ang kanilang pagpasok at paglabas sa hotel. Ang kanilang mga yakap na puno ng lihim. Ang bulungan sa boardroom ay lalong lumakas. Mga gawa-gawang ebidensya. Sigaw ni Cynthia, nagsisimula ng mataranta. Paninira lang yan. Talaga po ba, Tita Cynthia? Kalmadong tanong ni Bobby. At pagkatapos, ipinakita niya ang huling alas. Ang resulta ng DNA test. Malinaw. Hindi mapagkakailanlan. Ipinapakita nito na si Daniel Kim, hindi si Lewis Linton, ang ama ng dinadala ni Amber. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa silid ay nakabibingi. Lahat ng mga mata ay napunta kina Cynthia, Daniel, at kay Amber na biglang pumasok sa silid. Hindi alam ang nangyayari. Ang kanilang mga mukha ay namutla, na para bang nakakita sila ng multo. Wala na silang masabi, wala nang lusot. Ang kanilang perpektong plano ay gumuho sa harap nilang lahat. Ang lahat ng ito, sabi ni Bobby, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, ay isang masalimuot na plano para makuha ang kontrol sa kumpanya. Isang plano na isinagawa ng sarili kong madrasta at stepbrother. Nang biglang bumukas ang pinto ng boardroom, lahat ay napalingon. Pumasok si Ella, ngunit hindi siya nag-iisa. Ang kanyang postura ay iba na. Wala na ang takot at kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sa halip, napalitan ito ng isang tahimik na lakas. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagliliwanag. At sa kanyang tabi, naglalakad ang isang matandang lalaki na may tindig ng kapangyarihan. Si Theodore Morris,
ang patriarch ng Morris Group, isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang korporasyon sa buong Asya. Paumanhin kung nakakaabala kami, sabi ni Mr. Moore. Morris, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na nagpatahimik sa lahat. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay huminto kina Cynthia at Daniel na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ngunit narinig ko na may isang tao dito na nagtangkang sirain ang pangalan at kinabukasan ng aking apo. Itinuro niya si Ella. Ang gulat sa mukha ng mga board members ay hindi masukat. Si Ella Smith, apo ng isang Morris? Tumingin si Mr. Morris kay Bobby at pagkatapos ay kay Ella. Isang bahagyang nangiti ng pag-apruba ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay muli niyang ibinaling ang kanyang matalim na tingin kay Cynthia. At sino mang kumalaban sa isang Morris, mariin niyang pagpapatuloy, ay kumakalaban sa buong Morris Group. Iyon na ang huling dagok. Ang pangalan ng Morris Group ay sapat na para takutin ang sinumang negosyante. Ang pamilyang Kim ay hindi lang nabigo sa kanilang plano. Sila ay gumawa ng isang napakalaking kaaway. Hindi na nakayanan ni Cynthia. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyang gumuho, napalitan ng purong galit at desperasyon. Tumingin siya kay Bobby. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Kasalanan mo itong lahat, Bobby!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong silid. Kung hindi sana namatay ang ama mo sa aksidenteng iyon, kung hindi sana niya sinubukan na maging bayani para iligtas ang asawa ko, sana hindi kami nagkautang ng loob, sana hindi kami nabuhay sa anino niya, sana sa amin na ang lahat ng ito mula pa sa simula. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Sa kanyang huling pagsabog ng galit, hindi sinasadyang naibunyag ni Cynthia ang isang sikretong mas madilim pa, ang ugat ng kanyang inggit at galit. Hindi ito tungkol sa utang na loob. Ito ay tungkol sa isang matagal nang hinanakit na sa wakas ay lumabas sa liwanag. Ang mga pangyayari sa boardroom ay kumalat na parang apoy. Nawala ang lahat sa pamilya Kim. Tinanggal sila sa board, binawi ang kanilang mga shares sa kumpanya dahil sa acts detrimental to the company, at hinarap nila ang maraming kaso. Si Amber ay naglahong parang bula. Dala-dala ang kahihiyan at ang anak ni Daniel. Ang utang na loob na ginamit ni Cynthia bilang panali kay Bobby. Sa loob ng maraming taon ay siya ring naging bato na humila sa kanila pababa. Makalipas ang isang linggo, sa rooftop garden ng Linton Tower, sa ilalim ng papalubog na araw, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon sina Bobby at Ella na mag-usap ng masinsinan. Walang mga board members, walang media, walang pamilyang nakikialam, sila lang dalawa. "Salamat," unang sinabi ni Ella, nakatingin sa malawak na syudad sa kanilang harapan. "Para saan?" tanong ni Bobby, nakatayo sa tabi niya. "Sa pagtitiwala mo sa akin, kahit na ang lahat ng sinabi at ginawa ko ay para itulak ka palayo." Ngumiti si Bobby ng bahagya. "Paano ako hindi magtitiwala sa'yo? Nakita ko kung gaano ka katapang. Nakita ko ang pride sa mga mata mo. Alam kong hindi ka magnanakaw ng pangarap ng iba dahil abala ka sa pagbuo ng sarili mong pangarap." Tumingin si Ella sa kanya. "Pero bakit mo ginawa yon? Bakit mo ako sinaktan sa apartment ko? Bakit mo inanunsyo ang kasal niyo ni Amber?" Bumuntong hininga si Bobby. "Iyon lang ang paraan na naisip ko para protektahan ka. Alam kong hindi titigil si Tita Cynthia. Kailangan kong itulak ka palayo para hindi ka na niya guluhin. Kailangan kong magpanggap na kakampi nila ako para makuha ko ang tiwala nila habang nag-iipon ako ng ebidensya. Patawarin mo ako kung nasaktan kita ng sobra. Iyon ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko." Sa wakas, naintindihan ni Ella ang lahat. Ang lamig sa mga mata ni Bobby noon ay hindi galit, kundi pag-iingat. Isang sakripisyo. "Ang pangarap koleksyon," sabi ni Bobby.
Ibinabalik ko sa'yo at inaalok kita na pamunuan ng buong Linton Home Division. Umiling si Ella. Hindi na kailangan. May plano na si Lolo para sa akin sa Morris Group. Alam ko, sabi ni Bobby. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ko ito inaalok. Inaalok ko ito dahil karapat-dapat ito sa'yo. Dahil ikaw ang may-ari ng pangarap na yon. Napatingin si Ella sa malayo. Isang bagong buhay ang naghihintay sa kanya sa piling ng kanyang totoong pamilya. Isang buhay ng yaman at kapangyarihan na hindi niya kailanman inakala. May isa pa akong alok, sabi ni Bobby. At sa pagkakataong ito, humarap siya kay Ella at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay nito ay mainit at magaspang. Ang mga kamay ng isang lalaking handang lumaban. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Hindi ito tungkol sa pera o sa apelyido. Ito ay tungkol sa atin. Lumuhod si Bobby sa harap ni Ella, sa gitna ng mga bulaklak sa rooftop, sa ilalim ng kulay kahel na langit. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ella Smith. O dapat kong sabihing Ella Morris, sabi niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Noong gabing una tayong nagkita, isa lang akong lalaki na takot sa responsibilidad at ikaw ay isang babae na puno ng pangarap. Ngayon, ako pa rin ang lalaking yon, pero hindi na ako takot. Dahil ang tanging responsibilidad na gusto kong harapin ay ang alagaan ka at ang magiging anak natin. Binuksan niya ang kahon at sa loob nito ay isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Will you marry me, Ella? Hindi para sa pangalan, hindi para sa mana, kundi para buuin natin ang sarili nating pamilya. Ang sarili nating legacy. Ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Ella ngayon ay hindi na dahil sa takot o sakit. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Yes, bulong niya. Oo, Bobby, yes. Ang kanilang kasal ay hindi magarbo. Hindi ito napuno ng mga kamera o ng mga mayayamang bisita. Ito ay isang simpleng seremonya sa isang pribadong beach sa paglubog ng araw. Ang mga naroon lang ay si Mr. Morris, si Aling Lani at ilang malalapit na kaibigan. Pagkalipas ng ilang buwan, isinilang ni Ella ang isang malusog na batang lalaki. Pinangalanan nila siyang Leo, na ang ibig sabihin ay leon, isang simbolo ng lakas at tapang na kanilang pinagdaanan. Isang hapon, habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang bahay sa tabi ng dagat, pinagmamasdan ang kanilang munting anak na natutulog sa kuna. Niyakap ni Bobby si Ella mula sa likod. Tingnan mo siya, bulong ni Ella. Siya ang lahat ng pinangarap ko. Hindi lang siya, sagot ni Bobby. Hinahaplos ang tiyan ni Ella. Tayong tatlo. Ang pamilyang ito. Ipinatong ni Ella ang kanyang kamay sa kamay ni Bobby. Nag-aalok pa rin ba ang Linton Home Division? Tanong niya nang may mapaglarong ngiti. Tumawa si Bobby. Palagi itong bukas para sa'yo, Mrs. Linton. Good, sabi ni Ella. Dahil may bago akong ideya. Isang pangarap collection version 2.0. Nagkatinginan sila at sabay na tumawa. Sa wakas, natagpuan nila ang kanilang tahanan. Hindi ito isang mansyon na puno ng ginto o isang tore na gawa sa salamin. Ang kanilang tahanan ay nasa piling ng isa't isa. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, hindi ng kayamanan, at hindi ng pagkakataon, kundi isang pamilyang binuo ng pagpili, pinagtibay ng sakripisyo, at binalot ng isang pag-ibig na kayang lagpasan ang lahat ng unos. At iyon ang pinakamahalagang pamana sa lahat. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig ni Ella at Bobby. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Salamat sa bawat sandaling inilaan ninyo upang maging bahagi ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong naramdaman ang bawat sakit, bawat galit, bawat takot,
at bawat munting tagumpay ng ating mga bida. Ang kanilang kwento ay hindi lang basta mga salita. Ito ay naging isang damdamin na sabay nating pinagsaluhangan. Sana, sa pagtatapos ng istoryang ito, ay may isang butil ng pag-asa na manatili sa inyong mga puso. Isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo o sa yaman, kundi ito ay isang pagpili. Isang pagpiling manatili, magtiwala, at magmahal sa kabila ng lahat. Isang paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may sisikat na araw at ang bawat pagbagsak ay isang pagkakataon upang bumangon muli ng mas matatag. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi sa istorya? Anong aral ang inyong natutunan? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa sa inyo ay mahalaga sa akin. Paalam at maraming salamat.